Alam mo tol, yung pinakamababaw na bagay, minsan yun pa ang kayang magpalaki ng isang issue, no? Yung tipong manok ng kapitbahay mo, laging nagpipiesta sa binilad mong palay. Hanggang sa isang araw, biglang nawala yung manok. Tapos sakto, ang sarap ng tinola ninyo. Ayun, gera na. Well, imagine mo to Isang totoong gera. Gera sa pagitan ng dalawang malalaking bansa. Hindi dahil sa langis, hindi sa ginto, hindi rin para sa ego ng isang politiko. Kasi ang gerang to nagsimula dahil sa isang baboy. Oo, narinig mo, isang Picture this. Taong 1859 sa isang maliit na isla na tinatawag na San Juan Island. Isipin mo na lang na ito yung prime real estate sa gitna ng teritoryo ng Amerika at British Canada. Kung sino ang may control dito, siya ang hari ng mga pirata. Tangik, mali. Siya pala ang hari ng mga pangunahing ruta ng barko sa Pacific Northwest. Big deal, di ba? Dito magkakasama ang dalawang grupo. Sa isang panig, mga 25 hanggang 29 na magsasakang Amerikano. Sila yung tipong, basta wag mong gagalawin ang tanim ko, magkakasundo tayo tol. Sa kabilang banda, may isang British company, ang Hudson's Bay Company, na may malaking rancho ng mga tupa. Ang problema, yung mapa nila parang drawing ko nung kinder. Walang malinaw na border. Parehong bansa, claiming kanila ang isla. Chill lang sana ang setup kung hindi lang dahil sa isang empleyado ng British company na si Charles Griffin. Itong si bro, siya yung tipo ng tao na sobrang pabaya sa anyang mga alaga. Burara siya tol, hinahayaan niya lang mag-roam freely at mameste yung mga alaga niyang baboy sa buong isla. Kala mo sila yung may-ari ng lugar. Sa isang tahimik na umaga, taong June 15, 1859, tandaan mo tong petsang to pre kasi ito ang araw na nagbago ang kasaysayan. Salamat sa baboy na to. Si Lyman Cutler, isang 27 anyos na Amerikanong settler, nagtatanim ng patatas sa kanyang likod bahay. Malamang pakanta-kanta pa siya. Proud sa ani niya. Hanggang sa, eto na, hindi lang basta baboy, kundi yung paboy. Yung parehong baboy na ilang beses nang nagnaaw sa hardin niya. Malamang na sobrang dugyot, may patatas sa bibig na nakangiti, masayang inunguya ang pinaghirapang patatas sa harapan niya. Ang totoo niyan, hindi lang to ang unang beses. Ay nako, ilang beses na. Ubus na ang pasensya ni Cutler. Manipis pa sa balat ng sibuyas. Alamang ilang beses na niyang sinabihan si Griffin, alisin mo yung baboy mo sa halamanan ko, punyet. Pero wala. Nung umagang yun, kitang-kita niya ang baboy na nagpepiesta sa kanyang mga patatas. Ito na ang suktulan. Ito na ang sandaling nagbago ang lahat. At sa halip na sumigaw, kinuha ni Cutler ang kanyang mga panggatong, isang sako ng uling, mga dahon ng tanglad para sa isang napakasarap at napakalutong na lechon de patatas. Hindi pre, masyado siyang Amerikano para dyan. Kinuha niya ang kanyang baril, bang! Isang putok, todas ang baboy, tapos na ang usapan. O, yun ang akala niya. Saglit lang ang kapayapaan. Si Griffin, malamang narinig ang putok na umalingaw-ngaw sa tahimik na isla. Dumating na galit, pulang-pula ang pagmumuka, parang hinog na kamatis. Putragis, pinatay mo yung baboy ko! Sigaw ni Griffin, sabay turo kay Cutler, magbayad ka ng $100. $100? Pre, sa panahong yun, parang humingi ka na ng down payment para sa lupa't kalabaw. Parang sinabi mong, bayaran mo tong baboy ko, presyong ginto, may kasama pang libreng sama ng loob. Si Cutler naman, kalmado lang, malamang pinupunasan ng kamay niya sa kanyang damit. Sumagot, $100 para sa baboy na yan? Ulul ka ba? Sobrang mahal naman yan.
$10 lang ang ibabayad ko sa'yo. Sobra na nga yan eh. At doon na nagsimula ang lahat. Hindi na to simpleng away kapitbahay. Si Griffin nakita ang baboy niya at ang kanyang pride na nasa alanganin. Nagbanta siya. Ipapaaresto kita sa mga otoridad ng British. At doon na na-realize ni Cutler. Teka. Naisip niya. British authorities? Bakit? Amerikano ako. Nasa lupain ng Amerika to. Bigla, hindi na ito tungkol sa baboy. Tungkol na ito sa bandila. Si Cutler naramdaman ang bigat ng international law o kawalan nito. Humingi ng proteksyon sa militar ng US. At ang Amerika, hindi basta-basta uurong yan. Ang sagot nila, magpadala ng tropa, Company D ng 9th US Infantry sa ilalim ni Captain George Pickett. Siya lang naman yung naging sikat or infamous noong Civil War. Dumating siya kasama ang kanyang mga sundalo. Baril, uniforme, buong set-up tol. Ang mga British, syempre hindi pa patalo. Nakita ang pagdating ng mga sundalong Amerikano at parang sinabi nila, ganun na, King, inapapatalo ba kami? Nagpadala rin sila ng mga Royal Marines sakay ng mga barkong pandigma. Isipin mo ang eksena pre, ang US Army lahat ng muka seryoso at may banderang Amerikano. Nakapwesto sa isang gilid ng isla. Sa kabilang banda naman, ang British Royal Marines, matikas ang tindig at may bandila ng United Kingdom. Nakatingin din, parehong handang makipaggera dahil lang sa isang baboy. Pero ito ang pinaka nakakatawang eksena. Walang gustong maunang magpaputok kasi sa totoo lang, sino ba naman ang gugustuhin na siya ang magsimula ng giyera sa pagitan ng dalawang superpowers? Dahil sa isang baboy na worth $10 to $100 lang, di ba? Imaginein mo yung mga news headline, World War II nagsimula dahil sa pork chop. So tumagal ang standoff ng 13 years. 13 years pare, 13 taon ng pagtititigan. Naging parang pinaka-awkward na camping trip sa kasaysayan. Dalawang magkalabang hukbo, araw-araw magharap, pero wala namang ginagawa. May mga kwento pa na imbis na magbarilan, nag-organize sila ng sports. Okay, mamayang hapon, baseball tayo. Nagpapalitan ng pagkain at tabako. Pre, may asukal ako dito, kape tayo. Oo ba? Ano tol? Pagkatapos, Ednis tayo. At naging magkakaibigan pa nga ang ilan sa kanila. Pero tandaan, bawal pag-usapan ang baboy. Hindi ito yung tipo ng giyera na makikita mo sa pelikula. Mas parang super awkward na magkapitbahay na ayaw magbatalo sa pride. So imaginein mo yung mga sulat na pinapadala sa Washington DC at London. Dear sir, we need reinforcements and supplies dahil sa baboy incident. Status update. Still staring at each other, sir. No shots fired. Weather is cold. Please send more blankets. Samahan niyo na rin ng baraha, sir. Bored na kami. Kaya't sa huli, napagod na rin ang dalawang bansa. Nagpadala ang US ng isang general para tigilan na ang kalokohang ito. Si General Winfield Scott, isang tunay na bayani ng digmaan mula sa Mexican-American War. Ganun kaseryoso ang tingin nila sa sitwasyon. Nagkasundo sila, token forces na lang daw, konting sundalo mula sa magkabilang panig para lang magbantay at hindi mapahiya. Pero yung tanong, sino ba talagang may-ari ng isla? Remained unresolved pa rin. Sabi ng mga leader, teka, dalhin na lang natin to sa korte. So dinala nila ang kaso sa International Arbitration at ang napili nilang judge si Kaiser Wilhelm I ng Germany. Pagkatapos ng ilang taon ng deliberasyon noong 1872, mahigit isang dekada matapos mabaril ang baboy, nagdesisyon ang Kaiser na ang San Juan Island ay pabor para sa US. At ayun na nga, officially tapos na ang Pig War. Human deaths, 0. Diplomatic headaches, countless. Dead pigs, 1.
Yung kawawang baboy, walang kamalay-malay na siya pala ang dahilan ng isa sa pinaka-absurd na military standoff sa kasaysayan ng mundo. Si Lyman Cutler, naging local celebrity, forever kilala bilang ang lalaking bumaril sa baboy. At si Charles Griffin, ewan, sana natuto na siyang mag-alaga ng hayop ng tama, no? Ngayon, ang San Juan Island ay naging isang historical park na lang. Isang paalala na minsan ang pinakamalaking gulo ay nagsisimula sa pinakamaliit na bagay. Isang patatas, isang gutom na baboy, at dalawang bansang masyadong mataas ang ego. Pero ang pinakamagandang aral dito, kahit 13 years silang nagkainisan, pinatunayan nilang posibleng ayusin ang problema ng hindi gumagamit ng dahas. Kaya sa susunod na may away ka sa kapitbahay mo dahil sa aso niyang maingay o sampay niyang tumutulo sa bakuran mo, hinga ka muna ng malalim pare. Alalahanin mo ang pig war. Baka yung simpleng away barangay ninyo umabot pa sa United Nations. Mahirap na.